Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng Talakayan Herbert TV. Muli ay ang ating tatalakayin sa linggong ito ay hindi sa issue noong SIM card na possession. Presyo nito na nais na panukala ng ating mga mambabatas para daw ito ay makontrol at maiwasan yung paggamit nito ng pagbili ng marami para gamitin sa panluloko ng tao at para daw makatulong doon sa mga hirap ayon sa mambabatas. So ngayon ito yung ating tatalakayin. So ngayon ay nais ng mambabatas na yung ating bibilihin ng mga SIM card ay yung ilan sa atin ay 10 nais na lang 10 SIM cards lang ang pinakamalaki na maaaring mapusit ng isang tao, maaaring sa isang telco lang siguro yun. So may ilang telco tayo, marami, diba? So sa isang telco kung 10, so bali meron tayong 5 telco yata. Pwede ka mag-possess 50 config po bawat telco. Iniwasan kasi nila na na tayo daw ay makapossess ang mga tao ng marami, lalong-lalo na yung mga halimbawa nanloloko ng mga tao para lukuhin nila doon sa kanilang pananalapi o iba't ibang madurugas na mga mandurugas sa transaction sa other cellphone. So yun. So ngayon ay doon naman iba panukala ay nais ng mga mambatas naman na kapag bumili ka na ng SIM card na above 5, mamahal na, magtataas na ng presyo. So yung ba, nakakatulong ba sa mahirap yun? Kung halimbawa mataas na kapag around more than 5, ay mahal na yung bibili mo. Gusto lang magmahal muli yung SIM card na kung saan ay nagmura na nga mula doon sa dating mahal na presyo. Dati ano yun nasa 50 pesos, 60 pesos yata yung SIM card. Ngayon 30 pesos na lang ata o 25 pesos. So ibig sabihin mas magandang affordable na siya ngayon sa ating mga mahihirap kung tayo ay magkaka-SIM card. So kasi maraming problema dyan sa SIM card na yan. So ngayon ang nagiging problema lang doon sa registration. Pero yung pag-on natin ng SIM card, kasi pag minsan nami-misplace mo yung halimbawa nagkakaroon nga ng problema doon sa SIM card. So maaaring kaya nagpo-process yung iba o mga ganun. O kinakailangan sa ibang mga ginagamitan ng mga social media. Meron kasing social media na hindi po pwedeng hanggang dalawang registration lang na SIM card na numero. Kapag lumagpas ka na sa isa o dalawa yata, hindi na po pwede. So kinakailangan mo ng ilang mga SIM card para maka-register ka ulit para dun sa ilang account na maaari mo ginagamit para ikaw ay magamit mo yung ibang account. Halimbawa magkaroon ka ng multiple account sa isang social media, pero gamit mo sa isang mabuting bagay. So ngayon ay kinakailangan mo ng maraming SIM card, hindi po pwede kasi sa isang number mo lang limited. So ngayon ay tayo ba ay payag na hanggang 10 lamang yung ating na mga SIM card for every telco or bawat sa isang tao sa lahat ng telco yun, across telco na yun siguro na 10 lang ang pwede natin mag-possess for all telco, hindi isa sila or else mag-possess ka ganun karami sa isang telco. Halimbawa Globe, Smart, so pwede ka mag-possess ng halimbawa tigigisa dyan at yung iba pang mga mga telco. So siguro ang ating tingin dyan ay pag-ibayuhin na lamang ng ating mambabatas yung SIM registration para pag sa pag-register na kung saan naka-discover sila na mayroong pwede makapag-share na hindi na napapansin ay pwedeng kahit ano ang gawin mong image sa selfie. So yun ay maaaring ibig tingin nila magkakaroon ng anomaly na pwede makagamit ng iba't ibang SIM card yung mga kawatan sa cellphone. Yan. So ngayon ay yun siguro ang kanilang pag-ibayuhin. Pero yung pag-on ng SIM card siguro hindi dapat
Hindi dapat ano, hindi dapat. Bahala ka kung ilang gusto mong SIM card ang bilihin mo. Ngayon, ang kailangan lamang ay itong pagbili, kailangan ano may di mo kung ano kung legitimate yung nag ano nag bumibili ng SIM card. Lalo na alam mo robotics na yung pinambibili nila. So siguro kapag lumampas ng 10, i-verify nila, magbago ng double verification aside from the doon lang sa kanilang site for the registration. Makakaka ng ano ron, ng mga papers mo ron, picture, saka ng mga ID mo. So ngayon ay para masiguro mo for double verification, kapag sumobra ng 10 siguro, tatawagan na siya ng telco. Pag sumobra ng 10 sa isang telco. So kasi kung tinitingnan daw nila bumibili ng 100 sobra sa isang telco. So sobra mga ganun, mga sobra ng 10. So, siguro kapag sumusobra ng 10, yun yung ating side doon, tawagan na para double verification. Pero kung doon sa pagre-register lang, for the 10, siguro kahit hindi na basta makarehistro na maayos. Pag ibayuhin na lamang yung registration na ito ay talagang totoo yung tao. Ngayon, kung paano makapag-register, kinakailangan yung maging ano rin doon sa registry. Maging ating pamalaan at yung telco doon sa registration kung meron may papakita naman na legitimate na ID at address nila. So yun. So dapat matanggap yun. Pero kung halimbawa, kasi pag minsan may mga na ayaw nilang tanggapin pero legitimate sa gobyerno. Kaya lang yung iba ayaw nilang tanggapin kapag walang yung ID na walang picture. Tapos magpapagano ka lang ng selfie mo. Pero meron kang legitimate mo, may legitimate address. So dapat gano'n. Yung iba ayaw tanggapin yung gano'n. So ngayon sana tingnan din mabuti yung kung paano sila magpaparehistro na ito ay talagang po pwede at pwede na sila ay may-ari noon. So siguro kapag yung tingin natin, kapag sumusobra na doon sa 10, yung maaaring mag-double verification, tatawagan mo telco. Kapag marami na yung registered na detect na register system, kalaman naman nila yun, kung ipoprogram ng isang programmer yung kanilang system, magre-record kapag sumusobra na sa 10. So yun, tatawagan nila yun. Pero kung hindi, sa system, kapag ganun, dire-diretso lang kapag mababa ron. So ngayon, presyo na pagmahal, kada lima, hindi yung katutulo sa mahirap yung kung nagmamahalado yun, di ba? Dapat mumura pa nga. Ibig sabihin, hindi maganda yung panukalan na yun, na mamahala mo pagdating na over ng 5. O, di ba? So, hindi yun, parang gusto mo, yung mga may pera, magbayad ng malaki para doon sa ano, hindi dapat mamahalan, no? Pinakikita, dapat ngayon telco nagawa, mumurahan yung mga SIM card para yung mga maraming tao ang maka-afford yung SIM card na mga mahihirap. Kasi yung iba kahit SIM card lang, hirap nang bilhin eh. Siyempre, luludan mo pa yun. So ngayon, kung mamahala mo, mahirap na yun. Diba? So dapat tigilan sa tingin natin, hindi tayo sangayon doon sa mamabatas na yun, doon sa kanyang panukala na yun. So ngayon, tingnan din ng ating mga talakayan, ng ating mga sektor ng lipunan Pilipino, itong panukalang ito na babalita na magpapanukala na hanggang 10 SIM card na lang i-own at mumura, mamahal na kapag nakabili ka na ng 5. Hindi makakatulong sa mahirap yun. Siguro, ang ang mahalaga, yung SIM card, mapanatiling mura yan. Tapos, pwede ka makapag-possess niyan kahit ilan ang gusto mo. Basta dito ay magagamit sa mabuti. Ngayon, kung gagamitin mo sa masama yan, masasala ka, mahuhuli ka dahil meron kang registration. Kinakailangan naka-register ka. Ngayon, yung pag-register, kinakailangan pag iba kasi halimbawa, para ma-double check kapag dumadami na, i-double check ka na doon sa pag-register para makita na ito ay legitimo yung registration. Bakit ganun, parang kumbaga man kahina-hinala, gusto mo ng maraming SIM card, di ba? Kahina-hinalang
marami kang SIM card. Or else na ikaw ay kada, kada taon, nakakalima kang SIM card. Nawawala na yung iba. Or dumarating yung mga panahon na nagkakaproblema sa SIM card. So, napabago. Kapag tinrace mo yung kanyang binili, doon sa name na yon at identification na yon ay nakakabili siya ng ganong karami. Pero, maaaring nagkakaroon ng problema sa SIM card dyan or something else. Aside from, halimbawa, isang bilihan na nag-release siya sa isang araw, 50. So ngayon, anong gagawin mo doon sa SIM card? So ngayon, kapag naka-register na ganong karami, tawagan na ng telco. Ano ba yan? Sino ba to? Double siguro. Sa tingin lang natin na yun ang ilan sa mga maaaring gawin o gawing memo lang ng ating DICT sa telco na gano'n ang gawin sa mga naka-on na ng sobrang 10 o gano'n. Pero yung yung pagmamahal, hindi tayo sangayon doon sa pagmamahal ng SIM card. Dapat nga marami para makabili tayo. Kasi meron pinagagamitan tayo na mga iba't ibang mga dapat paggamitan. Hindi sa mabubuting paggagamitan at hindi doon sa mga illegal na paggagamitan. So, kung sa illegal, hindi yun yung para mahuli mo yung mga illegal, pagbabawalan mo mag-own yung mga tao ng SIM card na dapat nilang magamit na ganun karami, di ba? Okay, maaaring pwede na gumatin sobra ng 10 na SIM card. Magkakaibang telco halimbawa, at pwede kasi yung serbisyo kasi pag minsan tinitingnan mo serbisyo ng magkakaibang telco, bibili ka ng ganun mga SIM card at ginagamit sa ibang mga pinagagamitan mo. So tinitingnan mo yung serbisyo kasi pag minsan wala itong isa mahina, itong isa malakas, so doon ka, di ba? So may mga ganun mga bagay. So kaya pag minsan makapag-aano ka ng ganun karami at dun sa serbisyo ng bawat isa. So aside from the SIM card na nasa iisa ka lang site. So kapag nag-maintenance yung isa, wala kang alternative doon sa isa, di ba? May mga ganung mga bagay na maaaring gamitin mo itong isa kapag itong isa ganun, di ba? So, yun mga bagay na yun at depende doon sa halimbawa, ginagamitan mo ng numero, ginagamit mo sa ganitong bagay, ginagamit mo sa pag-internet, ginagamit mo sa pagtawag, yan, mga ganung bagay, ginagamit mo sa cellphone, ginagamit mo sa wifi, etc. So, yun. So, yun sana mapag-usapan ng mga lipunang Pilipino, yung panukala ng ating mga batas. Kaya ba natin susuportahan natin yung panukala na yan or not? So, mahalagang bagay yan, sapagkat yan ay sa pamumuhay natin yan, ikagagaan natin yan o hindi sa ating pamumuhay na tayo ay pinagbabawal ng mag-ari ng maraming SIM card dahil nga sa mayroon silang kinokontrol para mapangalagaan lang tayo, pero pinahirapan mo naman yung maaaring buhay ng tao in dealing with other maaaring kaunlaran, di ba? Mga ganun mga bagay. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at sana ay nakapagtalakay naman tayo sa linggong ito ng hinggil dito sa ating tinunghayang ito na SIM card possession at nitong mga SIM card nito. So sana tayo ay patuloy gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoong Kristo at banal na Santa Maria upang tayo ay makapumuhay ng maayos. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you all.